Magandang araw mga kanayon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Bong, isang may-ari ng isang kumpanya. Halos 10 years na ang kumpanya ko. Nag-umpisa ang secret experience ko nung pumasok si Lynn sa amin dahil nag-resign ang dati kong sekretarya. Si Lynn nga pala ay 29 years old pa lang. Maganda, sexy, mabait at matalino. Napakasayahin ni Lynn. Halos mas mahaba pa ang oras na magkasama kami ni Lynn kaysa naman sa asawa ko. Halos 12 hours ako nasa opisina, napakasipag kong pumasok nang dahil lamang kay Lynn. Hindi nagtagal, mas pinili ko magtapat kay Lynn. Ang sabi ko sa kanya, napakasaya ko pagkasama ko siya. Feeling ko buo ang araw ko pag nakasama ko siya. 3 years pa lang na mamasukan si Lynn sa akin. Kaso di ko alam kung bakit napakagaan ang loob ko sa kanya. Parang ang gaan-gaan niya kausap. Ang saya. Tapos madalas pinaghahain niya pa ako. Kaya di talaga naiwasan na na-inlove ako sa kanya. Papasok ako ng opisina ng alas 8 ng umaga. Makauwi naman ako ng bahay ng banda alas 11 na ng gabi. Hindi naman nagtataka ang asawa ko dahil yun naman ang pangkaraniwang kong uwi dahil sa aming negosyo. Sa makatuwid, nagkaroon kami ni Lynn ng lihim na relasyon. Isang araw nagkaroon ng pagtitipon sa aking kumpanya para sa isang Christmas party. May inuman, may kwentuhan at may sayawan. Walang nakakaalam ng tungkol sa amin ni Lynn. Aaminin ko, hindi naman ako kagwapuhan. Medyo chubby. Kasi napabayaan ko talaga ang sarili ko dahil sa focus ako sa aking negosyo. Napansin ko si Lynn at si Jeff. Si Jeff nga pala ay isa sa mga kanang kamay ko sa aking warehouse at sa makatuwid, overall siya ang aking kanang kamay. Si Jeff ay maporma, matikas, matangkad at macho. Nakaramdam talaga ako ng selos doon sa kanila ni Lynn. Nagsasayaw sila, nagkwekwentuhan at talagang nagbabanding. Medyo nasira ang gabi ko. Kaya sabi ko naman sa misis ko, siguro na panahon na para umuwi tayo. Dahil late na rin naman, hayaan mo na sila dyan dahil inaantok na ako. Umuwi kami ng misis ko. At kinabukasan may bulong-bulungan sa opisina. Si Jeff nga daw at si Lynn ay may something. Kinausap ko si Lynn ng palihim. Kung totoo ba ang aking nababalitaan. Ang problema, mas nagalit pa si Lynn sa akin. Dahil mas naniniwala daw ako sa mga chismis kaysa sa kanya. Si Jeff nga pala ay katuwang ko talaga sa negosyo dahil siya ang lahat nag-aasikaso mula sa production hanggang sa mga tauhan at hawak ng mga pasweldo. Si Lynn naman ang pinakasekretary ko dito sa opisina. Hindi mas mabuti pa, sabi ko, kausapin ko na lang si Jeff. Lihim kong kinausap si Jeff kung totoo ba daw na mayroong something sila ni Lynn. Napakabait sa akin ni Jeff. Kaya hindi siya magsisinungaling at wala naman siyang alam na tungkol sa amin ni Lynn. Si Jeff kasi ay breadwinner ng pamilya nila. Halos magkaedad lang kami ni Jeff, wala pa siyang asawa dahil lahat ng sahod niya at lahat ng oras niya tinutulong niya sa lolo at lola niya, sa mga kapatid at nanay-tatay niya. Sa totoo lang, kung magkano ang sahod ni Jeff sa akin ay triple po ang isang minimum. Dahil alam kong higit na kailangan nila. Laking pasalamat ni Jeff sa akin dahil malaki nga daw ang tulong niya, tulong ko sa pamilya nila. Kaya nung tinanong ko siya tungkol sa kanila ni Lynn, ay wala siyang atubili na nagsabi ng katotohanan. Oo nga daw. Hindi ko naman pwedeng pagalitan si Jeff dahil wala siyang alam tungkol sa amin ni Lynn. At ayaw ko rin kumalat sa isang opisina na may ginagawa akong kalokohan. Kaya naman kinabukasan, kinausap ko ulit si Lynn. Sabi ko, Lynn, nagtapat na sa akin si Jeff na kayo nga daw talaga. Sa totoo lang, wala naman akong karapatan dahil
Pamilyado akong tao at kayo ni Jeff naman ay parehas single. Sa totoo lang nung umamin si Lynn sa akin ay nabadtrip ako ng husto. Kaya wala pagdadalawang isip, tinanggal ko silang dalawa sa kumpanya ko. Ang naging dahilan ko na lang ay bawal ang magkarelasyon sa kumpanya. Lumipas pa ang ilang buwan, nabalitaan ko na naghiwalay din naman pala si Jeff at si Lynn. Dahil pera ang kanilang pinag-aawayan. Parehas kasi sila hindi nakapaghanap ng magandang trabaho. Naninibago sila sa sweldo. Kaya naman si Lynn nag-a-apply sa akin ulit kung pwede ba daw bumalik sa kumpanya ko. At si Jeff naman sobra-sobra ang paghihirap dahil napakalaki ng bilang ng pamilya nila. Hindi sapat ang minimum na sahod para matustusan lahat ng pangangailangan nila, pati gamot ng mga lolo't lola niya. Medyo naawa din naman ako kay Jeff kaso nangingibabaw ang aking galit sa kanya dahil hindi ko talaga alam kung bakit niya nagawa sa akin yon. Kaya ako sumulat sa channel na to dahil alam kong mababasa niya ito. Shoutout nga pala sa lahat ng followers ni Abudo TV. Humihingi po ako sa inyo ng payo kung ano po ba ang tama kong gawin. Kung tatanggapin ko ba ulit si Lynn o hindi na. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat, mga kanayon.